Isang napakagandang umaga sa bawat isa po sa atin. Isang mapagpalang Friday po sa oras na ito, sa umaga na ito. Salamat po sa ating Diyos na buhay, sa pagising niya sa atin muli sa oras na ito upang ipakita niya sa atin yung panibagong pag-asa, amen, bagong biyaya, amen po, na ibinigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa ating Diyos sa patuloy na pag-iingat gabay niya sa atin mula sa ating pagtulog hanggang sa ating pagising. Amen. Diyos yung gumagabay sa atin, Diyos yung nag-iingat sa atin. Amen. Every time na natutulog tayo, every time na gumigising tayo, every time na yung mga ginagawa natin, yung Diyos, si Jesus yung kasama natin every day ng buhay natin. Amen. Kaya this morning, ito po yung morning devotion Bible verse na ibinigay sa akin, sa atin ng Panginoon sa umagang ito. At hayaan po natin na mapakinggan yung message ng Lord for all of us. Ito po'y matatagpuan sa Colossus chapter 4 verse 2. Sabi dito, manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Ulitin ko ulit, Colossus chapter 4 verse 2, manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Yan. Ito po yung nais sabihin sa atin ng Diyos, na ini-encourage niya tayo na tayo daw po ay manatili sa pananalangin. Amen. Bakit po inutos sa atin ng Diyos na manatili tayo na manalangin sa Kanya? Kasi po ang panalangin ay napakahalaga sa buhay ng tao, sa buhay natin. Amen. Yan din yung susi, amen po, para mapagtagumpayan po natin yung mga challenging sa buhay natin o yung mga pagsubok o mga problema na dumarating sa ating buhay at darating pa sa hinaharap. Ang susi para mapagtagumpayan natin lahat yung mga pagsubok o mga bagyo man sa buhay is prayer. Prayer is the key, amen, sa mga problems po natin. At yan yung solusyon, yung prayer. Kaya sabi din ng Diyos sa atin na tayo daw po'y magpuyat ng may pagpapasalamat. Amen po. Even po pala yung pagpapasalamat natin sa Diyos ay kailangan po nating pagpuyatan. Ibig sabihin, yung everyday ng buhay mo, diba, ano man yung ginagawa mo, nasa biyahe ka man, naglalakad ka man, naglalaba ka man, diba, or something na nasa trabaho ka man, or iba-iba, yung nababanggit ng bibig mo puro thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Even na kahit walang-wala ka pero nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos, naririnig pa rin ng Lord yung salitang salamat na nagmumula sa puso mo, sa bibig mo, na binibigyan mo ang Diyos ng pasasalamat. Meron ka man o wala, pinagpahala ka man o hindi, diba, mayroon ka mang something na kung hindi mo pa natatanggap yung prayers mo sa Lord, hanggang ngayon waiting ka pa rin, pero nagagawa mo pa rin magpasalamat sa Diyos. Yun po yung tinatawag na magpuyat sa pagpapasalamat. Yeah, turo sa atin ng Panginoon na always tayong mananalangin sa Kanya, always din tayong magpapasalamat sa Kanya. Kasi ito po yung dalawang bagay sa buhay natin na mahalaga. Prayer with thanksgiving. Amen, to Him. Yan po yung hinahanap at kailangan sa atin ng Diyos na madinig. Amen, yung nananalangin ka sa Kanya everyday. Amen, sa anumang aspeto ng buhay mo, si Lord lagi mo kinakausap. Then, may kalakip na puro pasasalamat. Kapag once na nasa labas ka ng bahay, amen, may nagwawalis ka man, tulad ngayon, umaga, nagwawalis ka, nagdidilig ka ng halaman, lagi mong pasalamatan ng Diyos. Laging marinig sa atin ng Panginoon na, Lord, salamat, salamat. Maging sa ating paghiga, sa ating pagtulog, salamat, salamat. Kaya ito lang yung verse na may imano ko sa inyo, may ibigay sa atin ng Panginoon, na tayo daw po'y manalangin palagi at magpuyat ng may pagpapasalamat. At matatagpuan sa Colossus chapter 4 verse 2 na tunay na atin pong ipamuhay sa buhay natin. Amen? So, yun lamang mga kapatid. God bless everyone. Ito lang yung maikling sharing po namin ni Lord for all of us. Yun lamang. And bye-bye po and God bless. Salamat sa Diyos. Jesus loves you and I love you all po. Bye! Yun lamang.